ayan na guys, nandito na tayo sa spot natin. Dito tayo sa malapit na sa Nonok. Ayun yung barangay Nonok. So yung isla namin nandun sa likod, paikot pa. Yung airport, ayun yung airport sa pinakaunahan. So dito tayo, subukan natin. May Agos, yan yung Agos oh. Papunta tayo dun sa Agos. Subukan natin dito, baka may mahuli tayo. Pero itong Agos na to, hindi ito magtatagal. Hihina din to kasi pa-high tide na. Yung Agos papunta dun. So try natin dito kung may isda dito, mapana tayo. Nakapana ako dito pero matagal na yun. So subukan natin, baka may laman. Pag wala naman, lipat tayo dun sa tapat, dun sa katapat na bawray yun. Yan, itong sangay. Diyan tayo. So tara, let's go. So ito guys yung ating weight belt natin, yung pabigat natin. Bali binawasan na po natin ito ng 2 piraso. Kasi habang tumatagal itong wetsuit natin, hindi na kasi siya malutang. Numinipis na po kasi itong wetsuit natin na yan oh, napunit na. Nagsimula nang napunit. Bumibigat na yung wetsuit natin, ay yung weight belt natin kapag umaahon tayo, kaya nagbawas na tayo dito ng 2 piraso para hindi tayo mahirapan sa paglangoy natin. Mahirap kasi sa pag-angat kapag mabigat na yung weight belt natin, nilulubog na tayo. So nagbawas na tayo. Pagkababa ko nga dito guys, may nagpakita kagad sa atin, isang good size na GT, kaya lang medyo mailap yung GT at hindi kasi tayo nakapag-prepare at biglaan yung pagpakita sa atin. At dito naman guys, sa sumunod na dive natin, dito tayo nag-ambush sa ibabaw lang, halos nasa 1 dipa lang po ang lalim nito. May lumapit dito, grupo ng mga kitong or samaral at mga one spot snapper or yung mga labungan. Pero dito tayo nakatarget guys sa mga samaral. At nung na-meet ko yung tamang distance, pinol ko na kagad yung trigger at ayun, tinamaan naman natin. At ito kagad guys yung unang isda natin sa araw na ito. Kababaw lang. Maganda sana yung spot na to, kaso may Agos. Pahirapan. Ano isda? At makalipas guys ang halos 1 oras nating paghihintay dito, eto humina na yung Agos, kaya nakapagpabor tayo at dito tayo nag-dive sa ibaba. At nag-ambush tayo dito. Sinubukan natin kung may isda pa na lalapit sa atin dito. At sa mga oras na to guys, meron po tayong kunting sipon, kaya medyo pahirapan po yung pag-equalize natin, kaya hindi tayo makapagsisid ng malalim. So dito lang po tayo sa tamang-tama lang po yung lalim nito. Around 6D pa na po or mga 7D pa na po ang lalim nito. At dito naman guys sa dive na to, ambush pa rin yung ginawa natin dito. Bali lumipat lang po tayo ng ibang area at dito tayo nag-ambush sa
medyo mabuhangin. At hinintay natin kung ano yung isdang lalapit sa atin dito. At hindi pa nga lang ako nakalapat dito guys, may napansin ako, grupo ng mga ilak at may kasamang mga samaral. Kaya ito yung pinagtuunan ko ng pansin dito. Hinintay ko yung tamang paglapit sa atin ng mga samaral. Ito kasi yung mas mahal compare doon sa mga ilak, kaya ito yung pinapili kong target dito. At ayun guys, sinabit pa yung shafting natin, kaya yung ginawa ko dito, nirelease ko na lang muna yung reel natin para makapag-resurface kagad tayo, kasi mahaba-haba na yung oras na inilaan natin sa ilalim at maubusan na tayo ng hangin. At after ko nga guys makapag-recover, ay eto, binalikan ko kagad yung isda kung saan sumabit dito sa bato. Napakatumal po ngayon guys ng sampa ng isda dito sa malapit sa amin, kaya kahit papano eto, pinagtiyagaan ko na lang para may uwi tayo dun sa bahay pag uwi natin. At pakalipas guys ang halos 2 oras nating paghahanap ng isda na mapana, eto napadpad tayo sa isang spot ko kung saan ko palagi ko itong pinupuntahan tuwing high tide, at dito ako nag-aabang ng mga GT. So eto na guys yung ating naging panghuling pagsisid na rin, gawa ng madilim na po sa ilalim, at dito ako nag-ambush sa baba ng ledge na to. So dito may nagkukumpulan ng mga ilak, kaya nag-ambush ako at kumuha ako ng isang piraso dito.
isda. Uwi na tayo, madilim na silalim. Malubog na yung araw. Pagkatapos ko guys maikarga yung tunguling isda natin ay umuwi na ako at nagtungo kagad ako dito sa buyer ko. Dito ko i-deliver yung mga nahuli kong isda. Bali nakaapat na piraso lang tayo pero goods naman kahit papano. So naibenta natin itong mga nahuli nating isda. 2 ilak at 2 ding samaral. So yung ilak natin nagtimbang po ng 2 kilo. Lagpas 2 kilo yung 2 piraso at yung samaral naman natin ay lagpas din po ng 1 kilo yung 2 piraso. Kaya goods na kahit papano. Hindi tayo na zero sa araw na to. May biyaya pa rin tayong nahuli at may naibenta pa rin tayo. At bago magtapos yung ating video guys, shoutout muna tayo unang-una kay Eric Subiri. At shoutout din kay Junilito Gibertas, salamat Karadyo Dol. At shoutout din kay Edie Muradas at sa pamangkin niyang si Victor Andesa ng Philippines Navy. At shoutout din kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chad Prince Adalim. At shoutout din kay Buydib Susalo from Sugbong Cogon, Misamis Oriental. At shoutout din kay Leopoldo Orsal from Quezon City. At sa misis niyang si Marilo Dilarama. Salamat idol. At shoutout din kay Noel Jan TV. Maraming salamat po. So mga nais pong magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng comment dito sa ating comment section. At abangan niyo po sa next episode natin. Maraming salamat po. Amoy na naginot guys.